Reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte ang isinampa sa korte ng Department of Justice. Kaugnay po yan sa mga banta umano sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Giit ng DOJ, iba ang pagpapanagot sa impeachment trial sa kaso sa korte. At nakatutok si Ian Cruz. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang mga katagang ito ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker sa isang online press briefing noong November 2024. Tuluyan ng kinasuhan ng Department of Justice ang bise. Sa inilabas sa pahayag ng kagawaran, sinabi nitong 1:30 ng hapon kanina nang maghain sila ng kasong 3 counts ng grave threats sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Matatanda ang inimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pahayag ng bise ukol sa nasabing pahayag at inirekomenda ang paghahain ng reklamo noong February 2025. This is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, and which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President. Okay, so after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. Kabilang sa inirekomenda noon ng NBI ang pagsasampa ng kasong inciting to sedition, pero hindi ito tinuloy ng DOJ. Just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayon sa DOJ, nasa hukuman na ang bola ng paggulong ng kaso laban sa Vice-Presidente. Since it's grave threats, tapos may cybercrime element doon, aggravated siya. Okay, let's not discuss the penalty for now because anything could happen in the course of the proceedings. Okay, so makita naman po sa revised penal code ano ang penalty of grave threats and if it's aggravated. May recommended bail ito na 120,000 pesos sa kada count. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng bise, na inaasahan na nila ito kaya pinaghandaan na nila ito. Pagdiin niya, sa ilalim ng ating batas, ipinapalagay na inosente ang bise at kumpiyansa silang ang kaso laban sa kanya ay maibabasura. Dagdag ni Lim, ang isang nakaupong impeachable officer, ang Vice-Presidente, ay hindi maaaring maipagharap ng kaso sa isang sakdal na pinatutungkulan din ng impeachment case. Kaya lahat anya ng legal na remedyo ay gagawin ng kampo ng bise. Nakasalang bilang Article 4 sa Articles of Impeachment ang grave threats laban sa bise dahil sa pagbabanta sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Naniniwala ang DOJ, magkaiba ang impeachment at ang kaso sa Regional Trial Court. Alam po natin na impeachment proceeding is under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. Sa reply ng depensa sa Articles of Impeachment bago ang simula ng paglilitis, iginiit nilang ginamit lamang ng bise ang free speech upang kontrahin ang mga pulisya, ginagawa at pagmamalabis umano ng kasalukuyang administrasyon. Wala rin daw patunay na kumontrata ng assassin ng bise para patayin ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.